Alam mo ba, may isang utos ang Diyos na may kasamang pangako. Pero karamihan sa atin binabaliwala ito. Isang araw, mawawala ang lolo at lola mo. At kapag nangyari iyon, hindi mo na mababawi ang mga salitang hindi mo nasabi. Ilang beses mo na silang hindi pinansin, ilang beses mo nang inisip na mamaya na. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa paggalang sa iyong lolo at lola. At bakit maaring nakataya ang pagpapala ng Diyos sa paraan ng pagtrato mo sa kanila. Alam mo ba, habang abala tayo sa buhay, may mga taong tahimik lang na nagmamahal sa atin. Hindi sila laging nagsasalita. Hindi sila palaging humihingi ng atensyon. Pero nandyan sila, nagdarasal para sa atin araw-araw. Sila ang ating mga lolo at lola. Sa panahon ngayon, maraming kabataan ang mas malapit pa sa cellphone kaysa sa sariling mga lolo at lola. Mas kilala pa natin ang trending sa social media kaysa sa mga kwento ng buhay nila. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Yung sa Exodus 20:12, malinaw ang utos ng Diyos. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang humaba ang iyong buhay sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Maraming tao ang iniisip na para lang ito sa magulang. Pero tandaan natin, ang ating mga lolo at lola ay mga magulang din. Sila ang ugat ng ating pamilya. Kung wala sila, wala ang ating mga magulang. At kung wala ang ating mga magulang, wala tayo. Ang paggalang ay hindi lang simpleng opo at po. Ito ay pagkilala sa kanilang sakripisyo, pagpapahalaga sa kanilang karanasan, at pagbibigay ng oras habang sila'y kasama pa natin. Yung sa Leviticus 19:32, sinasabi rin, tumayo ka sa harap ng may uban at igalang mo ang matanda. Matakot ka sa iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Napakalakas ng mensaheng ito. Ang paggalang sa matatanda ay konektado sa paggalang natin sa Diyos. Kapag binabastos natin ang matatanda, hindi lang tao ang ating sinasaktan. Ipinapakita rin natin ang kawalan ng takot sa Diyos. Isipin mo, ilang beses ka nang tinawag ng lola mo habang naka-cellphone ka pero hindi mo siya pinansin? Ilang beses ka nang nainis sa paulit-ulit nilang kwento? Pero alam mo ba kung bakit sila paulit-ulit? Dahil iyon ang mga alaala nilang mahalaga. At minsan, gusto lang nilang may makinig. Sa Proverbs 16:31 sinasabi, ang uban ay putong ng karangalan. Ito'y makakamtan sa matuwid na pamumuhay. Ang kanilang uban ay hindi kahinaan. Ito ay simbolo ng karanasan. Simbolo ng mga laban na kanilang nalampasan. Simbolo ng mga panalangin na kanilang inalay para sa pamilya. Habang tayo ay nagmamadaling lumaki, sila naman ay unti-unting nanghihina. Habang tayo ay nangangarap para sa kinabukasan, sila ay nananalangin na sana ay maging maayos ang landas natin. Isang araw, darating ang panahong hindi mo na maririnig ang kanilang boses. Hindi mo na mararamdaman ang kanilang yakap at ang tanging matitira na lang ay alaala at maaring pagsisisi. Kaya habang may panahon pa, umupo ka sa tabi nila. Makinig ka sa kanilang kwento, humingi ka ng payo, sabihin mong mahal mo sila. Ang paggalang sa lolo at lola ay hindi lang kultura bilang Pilipino, ito ay utos ng Diyos. At may pangako ang Diyos sa mga sumusunod. Sa Ephesians 6:1-3 sinasabi, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang tama. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako. Upang maging mabuti sa iyo at humaba ang iyong buhay sa lupa. May pagpapala ang paggalang, may biyaya ang pagsunod, may kapayapaan ang pusong marunong magpasalamat. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, kailan mo huling niyakap ang lolo mo? Kailan mo huling tinulungan ang lola mo? Kailan mo huling sinabi, salamat po? Huwag mong hintayin na huli na ang lahat bago mo ma-realize ang halaga nila. Dahil balang araw, ikaw din ang magkakaroon ng uban. Ikaw din ang asa na igagalang ka ng susunod na henerasyon. At ang paggalang na itinanim mo ngayon, iyon din ang aanihin mo sa hinaharap. Music swells softly. Habang buhay pa ang iyong lolo at lola, igalang mo sila, pahalagahan mo sila. At ipakita mong ang Diyos ay nakikita sa paraan ng iyong pagtrato sa kanila.
Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi lang sa simbahan nakikita, kundi sa loob ng tahanan.